Sa gitna ng sosyal na coffee shop sa BGC, nangingibabaw ang boses ni Marco. Naka-MacBook, naka-latest na iPhone at akala mo ay siya ang nagmamay-ari ng internet sa lakas ng boses sa video call. Bro, basic Python lang yan! Ang hina naman ng mga junior devs natin, bulyaw niya habang sumisimsim ng mamahaling kape. Hindi niya alintana ang mga taong naiirita sa paligid. Para kay Marco, kapag tech-savvy ka, ikaw ang bida. Sa tabi niya isang matanda ang tahimik na nakaupo. Nakatsinelas na Islander, kupas na polo at may dalang eco bag na punong-puno ng gusot na papel. Binabasa niya ang isang lumang dyaryo habang paminsan-minsang humihigop ng simpleng itim na kape. Para kay Marco, ang matanda ay isang istorbo sa kanyang aesthetic na mesa. Nang aksidenteng masagi ng waiter ang siko ni Marco, sumabog ang kayabangan nito. Do you know how much this cost? Pambayad mo na to sa utang niyo ng 10 taon? Lumingon si Marco sa matanda, naghahanap ng kakampi sa pang-aalipusta. Di ba lo, ganyan talaga kapag walang alam sa technology, parang dyaryo mo pang museum na. Ngumiti lang ang matanda, isang ngiting punong-puno ng pasensya. Bago tumayo ang matanda, may kinuha siyang ballpen na Mitsubishing itim at mabilis na nagsulat sa isang tissue paper. Inilapag niya ito sa tapat ng laptop ni Marco. Anak, yung back-end problem na sinisigaw mo kanina, maling logic gate ang gamit mo. Subukan mo itong recursive function na to, mas mabilis, mas malinis. Hindi kailangan ng maingay na loop, kalmadong sabi ng matanda. Biglang bumukas ang pinto. Isang grupo ng mga nakabarong at bodyguards ang pumasok. Dr. Mendoza, handa na po ang DOST at ang mga delegates mula sa NASA para sa inyong speech tungkol sa artificial intelligence. Nanigas si Marco. Ang lolo na minaliit niya ay ang mismong tao na consultant sa Silicon Valley at utak sa likod ng processor na gamit ng kanyang mamahaling laptop. Bago lumabas, tinapik ni Dr. Mendoza ang balikat ni Marco. Anak, ang tunay na knowledge, parang kape yan. Mas masarap kapag nanunuot ang tapang ng walang halong ingay. Treat your machine well, lalo na ang mga taong nagsisilbi sa'yo. Naiwang tulala si Marco habang pinagtitinginan ng mga tao. Ang tissue paper na hawak niya ay hindi lang code. Ito ang pinakamahalagang update sa kanyang pagkatao. Hindi na nakatulog si Marco. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang tissue paper na may pirma ni Dr. Mendoza. Sa halip na itapon, ito ang naging wallpaper ng kanyang buhay. Nag-resign siya sa kanyang startup at naglakas loob na pumunta sa DOST, Department of Science and Technology. Bit-bit niya ang kanyang laptop pero sa pagkakataong ito, hindi na ito nakadisplay. Nakabag na ito ng maayos at siya mismo ay nakasimpleng t-shirt at maong na lang. Pagdating sa opisina ni Dr. Mendoza, hindi siya agad hinarap. Pinaghintay siya ng 5 oras sa hallway. Dito niya naranasan ang pakiramdam ng mga taong binaliwala niya noon. Sa tapat niya, may matandang janitor na naglalampaso. Inabutan niya ito ng tubig. Salamat, nak, sabi ng janitor. Doon napagtanto ni Marco na ang tunay na koneksyon ay hindi nakukuha sa cloud server, kundi sa simpleng malasakit. Pinalabas na si Dr. Mendoza. Nakita niya si Marco na nakaupo sa sahig habang tinutulungan ang janitor na mag-ayos ng sirang electric fan. Ngumiti ang matanda. Oh, akala ko ba high-level coding lang ang alam mo? Bakit marunong ka na sa hardware ngayon? Biro ng doktor, yumuko si Marco. Doc, gusto ko pong matuto, hindi lang ng coding kundi kung paano maging katulad nyo. Dinala ni Dr. Mendoza si Marco sa isang malayong baryo sa probinsya, hindi sa isang air-conditioned na lab. Doon, ginagamit nila ang technology para sa irigasyon ng mga magsasaka. Dito mo gamitin ang algorithm mo, Marco. Hindi para magpasikat sa BGC kundi para magpakain ng pamilya, hamon ng matanda. Dito naintindihan ni Marco na ang innovation ay walang kwenta kung hindi ito nakakatulong sa masa. Lumipas ang 1 taon. Sa isang International Tech Summit, tinawag ang pangalan ni Marco para sa isang award. Umakyat siya sa stage. Wala siyang suot na mamahaling headphones o suit, nakabarong Tagalog siya at nakatsinelas na Islander bilang pagpupugay sa kanyang guro. Ang kanyang unang salita sa harap ng libu-libong tao. Ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa bilis ng processor, kundi sa lalim ng serbisyo.
Makalipas ang 5 taon, bumalik si Marco sa parehong coffee shop sa BGC. Ngunit ngayon, siya na ang Chief Innovation Officer ng isang ahensya na tumutulong sa mga mahihirap na komunidad. Nakasimpleng polo shirt lang siya at bitbit ang lumang eco bag ni Dr. Mendoza. Habang nagbabasa siya ng mga dokumento, isang pamilyar na eksena ang naganap sa kabilang mesa. Isang lalaking nasa edad 20, nakasuot ng pinakabagong VR glasses sa noo at may 3 laptop na nakabukas. Ang malakas na sumisigaw sa kanyang cellphone. "I don't care about the budget! I'm a prodigy! My AI model can replace 1,000 workers." Bulyaw nito. Nasagi ng isang matandang janitress ang mesa niya at nagsimula na namang bumuga ng apoy ang kayabangan ng bata. Nang sasabihan na sana ng bata ang janitress ng "Wala kang alam dahil hindi ka nakapag-aral," biglang tumayo si Marco. Lumapit siya at hinawakan ng siko ng bata. Hindi siya sumigaw. Ngumiti lang siya tulad ng ngiti ni Dr. Mendoza noon. "Anak, baka gusto mong tingnan ang code mo. Masyadong mabigat ang processing load mo. Pwede mong i-optimize yan gamit ang isang simpleng recursive function." Natigilan ang bata. Kinuha ni Marco ang isang tissue paper at mabilis na nagsulat. Pero sa ilalim ng code, may isinulat siyang mensahe. Ang tunay na power ay hindi sa AI, kundi sa HI, Human Intelligence at Humility. Iniwan ni Marco ang bata na tulala. Sa labas ng shop, nakita ni Marco ang refleksyon ni Dr. Mendoza sa salamin ng pinto, tila tumatango at nakangiti sa kanya. Sa huling eksena makikita si Marco na naglalakad palayo sa mga nagtataasang gusali ng BGC, patungo sa isang maliit na paaralan sa probinsya kung saan naghihintay ang mga batang sabik matuto. Doon, ang kanyang workstation ay hindi na ginto at pilak kundi mga pisara at tsinelas. Napatunayan niya na ang pinakamagandang upgrade sa mundo ay ang pagpasa ng kabutihan sa susunod na henerasyon.